Traveling from Newfoundland, Ontario by land part 2. Samahan nyo kami guys sa aming paglalakbay mula sa Newfoundland to Ontario. Dumating kami sa Nova Scotia pasado alas 6 na ng hapon at dumiretso na kami sa hotel para makapagpahinga. Dito pala kami nagstay sa Harborview Inn, mga approximately 25 minutes away dun sa terminal. 2 queen bed size yung binook namin. So far, okay naman yung room, malinis, may small fridge at may microwave. At ang laki ng parking lot, kaya naman hindi nahirapan si Habi i-park yung car at yung trailer. The next day. At habang biyahe nga ay panaka-naka ang ulan, kaya naman lalo kaming bumabagal. Hindi ko maintindihan kung anong sinisigaw nitong si Habi. So pakibek na nga kami nito at ang ganda ng tanawin, nakaka-relax. So habang nasa biyahe kami, nagbubook na rin ako ng hotel. A few hours later. 12 AM na kami nakarating sa hotel. Sa Quebec City nga pala banda ito. Tingnan nyo naman itong microwave oh. Wala nang plate. Bukod dito sa microwave, worst ay isang bed lang yung binigay sa amin sa room. So 2 beds yung binook ko. Na-stress ako ng very light kasi nung bumalik ako sa reception, sinabihan ba naman ako na sorry, fully booked na daw sila. So nag-demand na lang ako na ilipat kami sa ibang hotel at their cost syempre. So sabi ng receptionist, wait lang daw. So may mga tinawag-tawagan siya. Inabot din na isang oras yon bago sila nagbigay ng isa pang 1 bedroom. Kinabukasan, maaga din kaming nag-check out. Asan yung keycard mo, be? Bye. Bye! I'm going. Bye-bye. Bye! Maaga kaming nag-check out para di kami maabutan ng gabi sa daan pauwing North Bay. So ito, papunta na kami sa sasakyan at may sinasabi itong anak ko tungkol dito sa hotel. Bye-bye. Mano? Hanga negative 0? Ay, hanga negative 1? Negative 1 is possible. Ay, hindi, negative. Hindi negative. Tara, buksan natin yung trailer. Pakita ko sa inyo yung laman. At i-check na rin kung nabasa ba ito ng ulan dahil nga nag-uulan nung kami bumabiyahe. Patingin. Ala, ipaniwan na natin. Nakapasok nga yung water pero buti na lang, konti lang naman yung mga nabasa. Champak. O diba? Talaga naman, bawat space ay talagang siniksikan namin. So yung ibang damit namin guys, or yung ibang gamit namin, ay hindi na namin nilagay sa mga boxes or sa mga bag. Talagang iniwan namin yung iba para paniksik. Dun sa mga space yan, katulad niyang sapatos ni Habi, isa rin yan paniksik. Nailagay mo na? Hindi na yata nila alam kung paano ipapwesto yung gamit sa sasakyan kasi hirap na naman silang ayusin. Pag ganyan ba? Hindi pa, ganyan lang sa Ross. Pa ganyan? O yung monitor mo ay? Okay, sige. Ayun. Last biyahe. Today, ignite. Tanggalin mo muna yung bag mo kaya. Ha? Ano magaling mo? Yeah, thank you. You too. Natarating mo niya. Medyo nagtagal nga kami dito konti kasi di na may siksik yung mga gamit sa loob sa dami ng gamit. Selfie. Pagkatapos nga lagay yung gamit, tignan nyo yung tsura nila. Di na sila magkakitaan na maglola sa loob, o diba? Alam mo, magkagalit may harang. Tsura niyo dyan. Asan sa'yo naikutan ko? Sara ko ba? Yung paa mo. Tara, tingnan naman natin ang itsura ni Mudra sa kabila. Tingin na itsura mo. Ano? Teka. Ano nangyari? Ganito na. Tapos yung bag. Hindi na kasya. Nabusog yung bag. Mauna yung bag mo. Labas ka muna nang. Ano? Kaya. Dito po na pala nakalagay dito. Ano, love? Yung kadena, wala naman. Anong kadena? Yeah.
Bago kami bumiyahe, inayos niya muna yung kadena kasi sumasayad na daw, nagagasgas daw at baka maubos. Kaya mo pa bang itaas? Yan lang, ayusin ko na. Pagkatapos ng maraming oras, ay finally nakarating na nga kami dito sa Ontario. Thanks for watching! At kung curious kayo kung magkanong total na nagastos namin sa travel namin Newfoundland to Ontario, abangan ang aming next video.